Okay, good day mga kabisyo. Ito na yung check natin yung laman nitong Mecman Pro X750, tama ba? Pro X7, okay. Pro na kung makikita niyo may dalawang dito, power amplifier. Ito yung mga nauna ko nabili, so meron akong dalawa nito. This is Revoral Pro 7500. Okay. Ngayon, labas si Mecman ng enhanced version, pero Revoral din siya. Okay. Ito sa ngayon, out of stock siya. Hindi ko alam kung magre-restock pa si Revoral or hindi na. Meron itong, ang presyo nito is 8,800 yung bili ko, yung dalawang nauna kong nabili. Pero nung time kasi na yon wala pa itong kay Mecman. So, nung lumabas na, si Mecman ng sarili niyang version, enhancement na itong version na to, pina-enhance niya. So, ito na siya. 10K. 10K yan kay Mecman. Okay. Ngayon, papakita ko sa inyo yung una muna, yung itong transformer niya. So, kung titingnan natin yan, sukatin natin. Ito. Okay. Sukatin natin. Meron itong, ayan, 7 inches. 7 inches. Okay. Compared mo dito sa isa, dito sa luma, 6.5 lang siya. Ito lang siya, guys. 6.5, okay? So, pagdating naman sa voltage, ang kay Mecman, ayan. Ayan. So, nasabi ko na parang nasisilaw. Ayaw mag-focus. Ayun. 84 volts. 82, 42, 0, 42, 84. Pagdating naman dito kay yung luma kong Revoral, ayan, baliktad kasi siya eh. Ayan. Pa-focus. Ayaw. Ayan. Ilan ba siya? 79. Okay, 79 volts. Ayun, 79 volts. Alright. So, yun ang difference nila pagdating sa transformer is yung size and yung voltage. Okay. Pagdating naman dito sa nagpadagdag si Mecman ng blower. Ayan, meron siya dito. Intake yan, papunta doon ng airflow. And then ito yung exhaust. Okay. Dito sa luma, wala siyang, lang siya, may dalawa lang siyang blower, nasa likod lang. And then, papunta doon yung airflow. Okay? Dito naman sa pinakang amplifier, ayan, dito ang maraming revision. Kung titingnan nyo, ito yung Mecman. Nasiksik na yung kanyang mga pyesa. Ayan. Nandito yung dalawang rectifier diodes na pang low rail. And then, meron na siyang ilan tong transistor? Power transistor is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, resistor itong tinuturo ko, pero ito kasi yung meron siyang corresponding na power transistor. So, yung iba, stepper yan or driver. Yan. Ngayon, meron na itong 7. Ayan, 7 power transistor. So, yan, nasiksik siya dyan. Compared dito sa isa, dito sa luma, ayan, medyo maluwag siya. Ayan. Ayan, medyo maluwag siya. Meron lang itong 1, 2, 3, and 4. 4 pairs lang siya na power transistors. Meron siyang isa dito pero bakante. So, 4 pairs lang. Compared dito sa kay Mecman, ayan, 7 pairs. Okay, pero sa part number, the same lang sila. The same lang sila na, ay mag-focus Ayan. 2S. Ayan, 2SC5200. Ayan.
Yung kapartner niya, syempre, 2SA 1943. Mag-focus. Ayan. 1943. 2SA 1943. Okay. The same lang din yan dito. Okay, the same lang yan. Pagdating naman sa capacitor, magkaiba lang sila ng brand. Ayan. Ito yung luma, naka-cup top, na 10,000 microfarad, 80 volts. Dito naman, hindi ko alam yung brand nito. Pero, ang nakalagay kasi siya for audio, and then, the same lang, 80 volts and 10,000 microfarad na electrolytic capacitor. Okay, ayan. Ayan yung, yung diode, yung bridge type, ayan yung power supply. Ito yung power supply section, ito yung crossover, and then yung input, preamp, and then ito yung sa output na. Nandyan yung speak on. Okay. Ano pa ba? Ayan. Okay. So, yun. Yun lang ang kanyang details. Ayan. Ito yung focus ko yung kabila. Ayan. Medyo na-compact lang yung kanyang mga piyesa kasi nga nagdagdag ng power transistors. Ayan, yun yung enhancement dyan. Okay? Okay. So, bakit nga ba gustong-gusto ko tong unit na to? Kasi yung una, excuse me, di ba? Tinest ko to, minamarket nila to ng 750 watts times 2. Na it turned out na malapit siya sa katotohanan. Kung baga, yung minamarket nila is kung ano talaga yung RMS power. So, nakunan ko to ng 630 volts pero malayo pa sa clipping. Ito naman, isa next video, itetest din natin to para malaman din natin yung real power nito before clipping. Ayan. Kasi mas maganda malaman natin kung ano talaga yung actual or real power niya kasi sa speaker amplifier speaker matching para hindi tayo masiraan. So dapat tama yung matching natin. Ako kasi lagi akong 1:1. Kung ang max power nito is 750 watts, gusto ko yung speaker ko bumaba man ng konti, maging 700 watts, okay na yon. Pero rule of the thumb daw kasi, di ba, sabi ng mga experts, dapat times 2 yung power ng amplifier doon sa speaker. So, magiging times 2. So, kung 700 watts yung speaker mo, dapat daw yung amplifier 1,400. Which is, para sa akin, sa practice ko, hindi ko siya ina-adapt kasi yun, medyo delikado lang. Para sa akin, medyo delikado. Kasi pag ako nagpatugtog kasi ng amp, laging naka full volume ako. So parang rektahan kung baga. Kasi wala naman siyang preamp. Ang ano niya, pag full volume mo siya, parang wala kang boost. Wala itong boost eh. Parang dinirekta mo lang. Parang dinirect mo yung input, galing sa mixer, dinirect mo sa amplifier. Kaya palagi lang ako dito naka full volume. Kaya gusto ko, yung speaker is 1:1 lang talaga. Meron akong experience dati, medyo matagal na. Itong amplifier na to, Brinage ko, Brinage ko. And then, pero 1:1 na dapat ito dati. Nagda-drive ito ng subwoofer ko na 700 watts. And then, Brinage ko to kasi gusto ko, medyo happy ko kung may ilalakas pa. Brinage ko siya. Nung Brinage ko siya, ang lumalabas, nakaparallel yung dalawang, naka-4 ohms ako, parallel yung dalawa. Ngayon,
ang nangyari is parang na-overload ko yung speaker kasi bumitaw, aksidente na nawalan, nag-lose connection yung isang speaker. So sinalo lahat ng isang speaker ko na 700 watts yung almost ilan ba? 1,000. Kasi pag naka-bridge to as per the manual is nasa 2,200 watts. So parang sinalo lang lahat nung isang speaker yung 2,200, yung 2,000 watts na yon. So yun, medyo uminit yung speaker, nangamoy. Good thing hindi siya nasunog kasi nahalata ko kaagad na yung isang speaker niya is wala nang tunog. So sinalo lahat nung isa. So kaya ayaw ko na nagpaparallel ako ng dalawang speaker. Yun lang. Okay. So next video, test natin to kung ilan talaga yung real power. Sige. Yun lang sa ngayon. Kung umabot ka dito sa video to, please consider to subscribe para gumawa pa tayo ng marami pang video. Thank you.